Mga balitang dapat niyong malaman. Mga balitang dapat niyong pakinggan. Here now is 105.9 Wild FM News Bites. Wild FM News Bites. Check the time. It is now 7:02 in the morning. And now for the news. Ginaduso ni Senator Sherwin Gatchalian nga dumilian na ang mga kabataan nga nag-edad sang 16 years old panubo sa pagparehistro, paggamit kag pagpintinar sang account sa mga social media platform. Sa pag-file sa Senate Bill 2066, ginpahayag ni Gatchalian nga tion na agol proteksyonan ang mga pamatanon sa halit nga tuga sang social media. Sa idalom sang Social Media Safety for Children Bill, ang mga social media platform pagamanduan nga magpatuman sa mga age kag identity verification systems, maghimo sang regular nga mga audit para ma-deactivate ang mga accounts sa mga users nga wala sa sakto nga edad, magpatuman sa mga reporting kag response mechanisms kag iban pa. Base sa report, magabulig ang Department of Information and Communication Technology sa Department of Social Welfare and Development, Department of Education kag iban pa nga ahensya, lakip ang private sector sa paghimo sang rules and regulations. Kung lang taon naton mga kabyanan, ining hagna sang 2066 mga kabyanan nga Senate Bill abi mga kabyanan mayuman. Pero kung sa punto sang dapat prioridad, daw mas priority guro subong nga maghimo kita sa mga laye nga makabinipisyo ang tanan-tanan, ilabi na ang kapigaduhon o halimbawa abi no, isa sa mga dapat nga mga himuon sang gobyerno nga dapat abe mag-ubra ka muna sa mga bill abe nga kinahanglan na mangita sang pamaagi para nga makabulig sang tawo ang kada local government, no? Nga halimbawa abe dapat mag-ubra ang kada local government sang solar power para nga magnubo-nubo ang balayran sa mga tawo kag kinahanglan abe pagmonitor at tampad kag strikto nga pagmonitor sa mga presyo nga hindi mag-take advantage ang mga dagko nga mga negosyante. Mga muna bla, actually may mga existing kita nga mga layi nga amo sina, pero wala natutukan sang maayo bala. Amo ning problema, isa sa mga problema sa Pilipinas mo sa kadamo-damo sang layi mga kabyanan, kung kaisa do makasiling kabla nga ginaobra na lang bala ang layi para nga may pamatud-an nga may ginaobra. Kay tungod ko lang tawon aton mga kabyanan sa subong kadamo-damo sa mga layi nga wala man gyapon maimplementar. Halimbawa ni subong abing, halimbawa ni ang memorandum sang presidente nga kinahanglan ang Malacañang mismo o ang gobyerno ang magdikta mga kabyanan sang presyo sang krudo. Ting pamangkot naton paano nyo mamonitor abe nga ang kada gasolinahan abe nagapati kag nagasunod sa kagustuhan sang gobyerno. Kay gaway man may galagaw-lagaw sinyo. Dapat sinayang monitoring gid mga kabyanan. Bata ko ng taon naton ining hagna mga kabyanan ang Senate Bill 2066 mga kabyanan, maayo ning katuyuan niya, pero mas mayo ibilin talang naguro sa mga ginikanan. Kita nga mga ginikanan ang magmonitor na lang sa mga kabataan naton nga kinahanglan ang ilang screen time abe kinahanglan limitado lang, kag kinahanglan may ara na mo sa unang asawa ko, may ara na sa nga every time nga gina-open sang bata namon ang iyang any social media, may naga-pop up na sa iyang cellphone sa sawa ko be nga makita niya kung anong ginalantaw sang kabataan sa mga kabataan. So kung halimbawa mag-try da ang bata sa mga halimbawa mga maglantaw na sabi sa mga social media sa mga hindi maayo nga mga lalantawon, mabalaan dayon namon nga naglantaw kagli sang amo sine naglantaw kagli sang amo sine so mamonitor mo dayon kag mabala kag mahulagan mo dayon so mas mayo guro tudloan nato na ang pumuluyo nga amo sina ang mga especially ang mga ginikanan nga mamonitor gid nila
ang ilang nga mga kabataan, mga kabyanan, when it comes sa paggamit sang social media, kay hindi manipod manigar ang social media, mga kabyanan, dako man nga bulig kung gamiton sang insakto sa mga kabataan. Samtang para kay House Deputy Speaker kag La Union Representative Paulo Ortega V, malawig, magahod kag ampaw ang ginapatigayon nga press conference ng legal team ni Vice President Sara Duterte. Pahayag ni Ortega nga wala man direkta nga nasabat sa mga abogado ni VP Duterte ang mabugat nga mga issue nga nagagwa sa impeachment proceedings sa House Committee on Justice angot sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth kag ang mga bank transactions ni VP Duterte. Suno kay Ortega nga ginahulat sang publiko amo ang klaro nga paatahag sa questionable kag makaduluda nga transaksyon sa mga bank accounts ni VP Duterte nga nagwa sa impeachment hearing sa diin tuman kadako nga balor sang kwarta ang involved. Ginpunto ni Ortega nga lunsay natuhoy lang, mga kabyanan, sa proseso nga ginatutukan sang legal team ni VP Duterte apang hindi nila masabat ang mga nabuyagyag, mga kabyanan, sa impeachment hearing nga nagapakita sang posible nga kaangtanan sa mga bank accounts kag manggad sang Vice Presidente sa illegal ukon irregular nga mga aktibidad, mga kabyanan. Take note naton, mga kabyanan, ining mga abogado ni VP Duterte, mga abogado di kampanilya nisla. Maghambal ka nga abogado di kampanilya. Mga baskugan, mga perte niya, kumbaga hindi niya mga lango-lango nga mga abogado ya. So sa muna nga punto, mga kabyanan, ay han mapadilak mo na sila sang ilang nga dipinsa. Nga utok. O diba? Ayhan mapapagwa mo na sa ila ang ilang depensa. Natural hindi. Hindi na yan nila yung pagipagwaon ang depensa nila nga ibutang sa insakto nga lugar. Kabalo sila mo. Kabalo sila kung diin ang insakto nga lugar nga dapat depensahan, mga kabyanan, si VP Duterte, mga kabyanan. Di ko na ako lang yung opinion niya. Sa part naman, mga kabyanan, nila Union Representative Ortega V, mga kabyanan, natural gahambal siya nga ampaw, magahod kag malawi kag magahod kag ampaw do, kumbaga wala substance, mga kabyanan, ang press conference, mga kabyanan, nga ginubrasang mga abogado ni VP Duterte, mga kabyanan. Kung halimbawa ampaw, magahod kag malawig, mga kabyanan, but silingon daway pulos ang pamangkot nga apektado ka. Nga nagariak ka. Nagtawon nyo, mga kabyanan, sa punto nga ang gina-detailed, mga kabyanan, sang mga abogado ni VP Duterte, mga kabyanan, ang mga teknikalidad nga sala nga ginaobra subong sang Justice Committee, mga kabyanan, sa pagpagwa sa mga kuno abe nga mga irregularidad nga manggad sang VP Duterte, mga kabyanan, inatungod nakita nila ang weakness. I-establisar nila, mga kabyanan, ang weakness sang ginapatigayon nga Justice Committee. That's why kung sa kaso pa, mga kabyanan, kung halimbawa may nagahaboy sa imo kag maguba mong kredibilidad niya, nga halimbawa naghambal si mo nga oy makawat man na siya, tapos may establisar mo nga ang nagahaboy sa imo isyu makawat man. Matyagan mo ang hustisya mapate. Diba? Tiyan mo na, kung halimbawa ma-establish, mga kabyanan, sa mga abogado, mga kabyanan, ni VP Duterte nga tama kasala ang teknikalidad, mga kabyanan, sa mga teknikalidad nga ginaobra subong sa Justice Committee, mga kabyanan, madula ang kredibilidad, diba? Pero as far as mapagwa mo, mga kabyanan, ang kung ano man ang unod sang depensa ni VP Duterte, mga kabyanan, sa mga aligasyon nga ginahaboy sa iya, mga kabyanan, maturong lang mata mo. Di mo na mapagwa ya. Ihaboy na yan nila, sigurado ginaya ihaboy gina nila yung mga kabyanan mismo sa tion sang impeachment complaint, mga kabyanan. Ting pamangkot ni subong, it might be
ining mga VP Duterte, mga kabyanan, na nag-akusa subong gahambal guro subong na ano ay handi pinsan nila man. Din sila makadto ni nga punto man, anong buho nga birahon ni nila man. At siyempre sa abogado naman sang Vice President, mga kabyanan, taguon gina nila ya ang ilang dipinsa kag hindi nila pag-i-reveal na nila ya sa tion nga kinahanglanon kag sa insakto, mga kabyanan, nga tion. Check the time, it is now 7:13 in the morning right here sa 105.9 Wild FM. Kasama si DJ Kulang sa Morning Wild Drive. Wild FM.